Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating kura paroko, Reverendo Padre Joselito A. Santos. Sabayan po natin ang koro sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang natin ang Epipanya o pagpapakita ng Panginoon sa lahat ng mga bansa. Ang pagsilang ni Jesus ay hindi lamang para sa Israel, kundi para sa buong sanlibutan na kinakatawan ng mga pantas o ng tatlong mago. Magturo nawa ang pagdiriwang na ito sa atin na tanggapin ang lahat ng tao bilang mga kapatid natin sa iisang Ama. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, buong kababaang loob, ihingi muna natin ang tawad sa Diyos ang ating mga nagawang kasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, pinaraman na namin. Sinasamba ka namin, pinapamuli ka namin.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatnubayan ng talang maliwanag. Kaming mga sumasamba ng may pananampalataya ay loobing mong maitaguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ayon kay Propeta Isaías, titipunin ng Diyos ang mga Israelita mula sa lahat ng dako, pati na rin ang mga bansang pagano. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa, ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo. Ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdami, pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay, iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Epa. At sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran, sa taglay mong karunungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahirap, maging tapat siyang tunay. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mga haaring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansay magpupurit, maglilingkod sa tuwina.
Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya ay lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang siya ay maligtas. Ibinunyag ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso ang lihim na panukala ng Diyos na maliligtas hindi lamang ang taga-Israel, kundi maging ang mga pagano. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil tulad din ng mga Hudyo ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ang mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugong nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at itinanong kung kailan lumitaw ang tala.
at pinalakad niya sila patungong Bethlehem matapos pagbilinan ng ganito. Humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Happy Epiphany at Merry Christmas. Happy 3. Pagod na kayong mag-Merry Christmas, ano? Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng pagpapakita ng ating Panginoon o ang Epipanya o Epiphany o sa iba, Three Kings. Ito rin ay hudyat ng pagtatapos ng Christmas season. Kaya binati ko pa kayo ng Merry Christmas. Ngayon yung huling araw na tayo ay nagdiriwang ng panahon ng Pasko ng Pagsilang. At papasok na po tayo sa karaniwang panahon mula bukas. At sa pagdiriwang na ito, mulit-muling ipinapaalala sa atin ang kahalagahan ng naging desisyon ng Ama na isugo ang kanyang bugtong na anak para sa sanlibutan. At narinig po natin kanina sa panimula na ang Epipanya ay ang pagpapakita o pagpapahayag ng isinugong Mesiyas para sa lahat ng bansa. Na ang kaligtasan ay hindi lamang idinaan o inilaan para sa bayang Israel, kung hindi para sa buong mundo. Sa ating pong ebanghelyo, matatagpuan natin ang ilang mga naging pagpapahayag o pagpapakita ng ating Panginoong Hesus noong siya'y magkatawang tao at ipinanganak sa Bethlehem. Una, ipinakita ito sa pamamagitan ng pagpapahayag ng anghel sa mga pastol sa kaparangan at sinabing, isinilang para sa inyo ang hari ng Israel. Kung kaya't nagmamadali ang mga pastol kung saang itinuro ng anghel sa kanila, doon ay sinamba nila ang batang si Jesus. At gayon din naman, sa ating pong ebanghelyo ngayon, narinig natin na mula sa silangan, ginabayan ng tala ang mga pantas o ang mga mago kung tawagin. At hinanap nila ang kinalalagyan ng isinilang na hari upang sila ay sumamba at ialay ang kanilang mga handog. At sinabi rin ng Ebanghelyo ang kanilang mga dalang handog, ginto, kamanyang at mira. Kaya naging tradisyon na tawagin silang
tatlong hari dahil sa tatlong kaloob. Pero sabi ng mga dalubhasa, hindi natin alam kung talagang tatlo sila. Kasi pwedeng tatlo sa kanila may dalang ginto, tatlo may dalang kamanyang, tatlo may dalang mira. Di naging siyam na mago, no? Siyam na pantas. Pero ang representation po ay tig-itigi sa langamang ang naging handog. Ganun pa man, ito'y nagpapahayag ng pagkilala at pagsamba sa isinilang na Mesiyas sa sanlibutan. Kasama rin sa sa mga naging pagpapakita at pagpapahayag ay ang pagbibinyag sa ating Panginoong Hesus. Habang binibinyagan siya ni Juan Bautista sa Ilog Jordan, nagbukas ang langit at pumanaog ang Espiritu Santo sa anyo ng kalapati sa ating Panginoon. At mula sa langit, isang tinig ang nagsabi, "Ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan." Yan. Pakinggan niyo siya. Yan ang sabi ng tinig. At sa kahuli-hulihan, manifestation through Jesus Himself. Nung siya ay pumasok sa sinagoga sa araw ng pagsambat pamamahinga, binasa ni Jesus ang bahagi ng aklat ni Propeta Isaías. At ang sabi ni Jesus matapos na basahin ang aklat, ang mga ito ay natupad ngayon sa inyong pagdinig. Epipanya, pagpapakita o pagpapahayag. Ano ngayon ang siyang sinasabi sa atin para sa ating kapanahunan? Sa ating pong Ebanghelyo na tunghayan natin ang tatlong grupo na siyang kinatawan ng ating kwento. Una, ipinahayag sa atin kung paanong ang tatlong mga pantas o ang mga pantas ay naghangad na matagpuan ang itinuturo ng tala. Pero naroon din ang mga tauhang mga saserdote at mga eskriba na siyang dalubhasa sa tradisyon at sa lahat ng mga pagpapahayag sa kanila sa lumang tipan pa lamang. At ang pinaka-prominent ay si Haring Herodes. Tatlong grupo. Narinig natin yung pong mga eskriba at mga punong saserdote o mga saserdote, alam nila yung prophecy. But they don't care. Wala silang pakialam. Ni hindi nga sila excited kung ito ba ay nangyayari na o tinutupad na ng Diyos para sa bayang Israel. Ando naman si Herodes na walang hinahangad kung hindi ang pangsarili lamang kagustuhan at proteksyonan ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Kung kaya't ibig niyang ipapatay ang sanggol. Ang ikatlo ay ang mga pantas. Walang ibang hangad kung hindi ang matagpuan ang isinilang na hari upang sila ay sumamba. Mga kapatid, ang mga ito ay kumakatawan din sa mga tao sa ating panahong kasalukuyan. Bagamat patuloy na ipinapahayag sa atin ang kagandahang loob ng Diyos sa lahat ng mga pangyayari sa ating kasaysayan, mayroon pa ring mga katulad ng mga saserdote at mga eskriba noon. Mga walang pakialam. They don't care. Hindi nila inaalintana at wala silang pakialam kung ano ba ang mangyari tungkol sa ugnayan ng mundo at ng Diyos, ng tao at ng Diyos. They will just continue what they are doing.
mga taong manhid, walang pakialam. Pero meron din mga tao na parang tumutulad pa rin kay Herodes. Ito yung mga taong makasarili na walang iniisip kung hindi ang pangsariling kapakanan lamang. At wag na wag mo silang sasalangin. Kapag nasa lang sila, gagawa at gagawa ng anumang kasamaan tulad ni Herodes na naghangad dahil isinilang daw ang hari ng Israel. Siya lang dapat at kailangang patayin ang bagong silang. Sa mga pagkakataon na ang isang tao ay nagiging self-centered, nagiging makasarili, dito nabubuo ang kanyang pagmamayabang. Dito rin nabubuo ang pagsasarado ng lahat sa kanyang buhay tungo sa mga pagtulong ng kanyang kapwa. Kapag ang isang tao ay naging makasarili, wala na ring pakialam tulad ng unang grupo. Pero kailangan nating tumulad sa ikatlong pangkat. At ito ay ang mga pantas. Kinilala ang katotohanan na kumikilos ang kapangyarihan ng Diyos sa kasaysayan. Kumikilos ang Diyos sa paghahangad na ang lahat ay maging mabuti, kung kaya't ang liwanag ng tala ay tanda ng pagliliwanag sa kadiliman ng sangkatauhan. Kung ito daw ay kikilalanin natin bilang tanda ng pagkilos ng Diyos, sapagkat si Jesus na isinugo sa atin ay ang liwanag ng sanlibutan, tayo ay dapat tumulad sa mga pantas. Walang ibang hangad kung hindi ang sambahin ang isinugo sa atin. Kilalanin si Jesus. Hindi man tayo makapaghahandog ngayon ng ginto, kamanyang at mira. Ang hangad ng Diyos ay ang makita nating kailangang ihandog natin ang ating buong sarili. Ihandog natin ang ating pag-ibig. Ihandog natin ang ating kababaang loob. At ihandog natin ang ating pagsamba kay Jesus. Because through this, we can give Him our selfless service, our unconditional love, and our compassionate care. And when we give it to Jesus, then we are also ready to give it to others. Selfless service, unconditional love, and compassionate care. Kaya ang pagdiriwang nawa na ito ng Epipanya ay magbunsod sa atin. Tulad ng sinasabi ni San Pablo Apostol, it is the love of Christ that impels us to do everything for Him. Caritas Christi urget nos. Ito nawa ang maging baon natin mula sa ating pagdiriwang. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit,
Naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama na matagpuan natin si Jesus sa bawat yugto ng ating buhay at maibahagi siya sa lahat ng dako ng daigdig. Buong pananalig nating sabihin, Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahang katoliko, gabayan nawa niya ang kanyang mga anak at maihatid ang lahat sa liwanag ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, akayin nawa nila ang lahat ng tao sa paghahari mo, O Diyos, sa kabila ng pagkakaiba-iba ng mga lahi at kultura. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nakalugmok sa pagkakasala at kawalan ng pag-asa, makita nawa nila ang ilaw ng kaligtasan at mamuhay sa taglay nitong liwanag. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga hindi sumasampalataya kay Kristo, makita ka nawa nila, O Diyos naming mapagmahal, sa mga mabubuti na lang gawa, upang mabuhay silang taglay ang liwanag ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa usapang ekonomikal, naway hindi maging balakid ang mga pagkakamali ng bawat isa sa nakalipas, tungo sa higit na paggalang sa pagkakaiba ng pananampalataya at pagsamba sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng liwanag, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Ama ng liwanag, gabayan mo ang aming paglalakbay sa liwanag ng iyong anak, upang makapiling ka namin sa iyong kalwalhatian sa langit, magpa sa walang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan na hindi na ginto, mira at insenso ang tinataglay, kundi ang inilalahad, inihahain at pinagsasaluhang si Hesu Kristo, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon ngay iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa paumagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo, upang sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na aming Santo Papa, ni Ruperto na aming Obispo, ni Noli ang katuwang niyang Obispo at ng Tanang Kaparian at kaming iyong mga anak na ngayon ay tinipon mo sa iyong banal na harapan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang banal na esposo at aming patron, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tinipon tayo bilang mga anak ng nag-iisang Ama, dumulog tayo sa Kanya sa panalangin itinuro ng Panginoong Hesus. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga nagagawang pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis at nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
Lumuhod po. Panalangin kay San Jose. O pinagpalang San Jose, dumudulog po kami sa iyong karangalan. Idinadalangin namin sa iyo ang aming parokya at ang buo naming sarili, upang ikaw ang aming maging ama sa tuwina, aming tagakupkop at patnubay sa landas ng kaligtasan. Ipagkamit mo para sa amin ang lalong matibay na kalinisan ng puso, ang lalong maningas na pagnanais sa kabanalan. Bilang pagsunod sa iyo, gagampanan namin ang lahat naming gawain, alang-alang sa lalong ikararangal ng Diyos at sa pakikiisa sa kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linisang puso ni Maria. At ikaw, o pinagpalang San Jose, idalangin mo kami at nang kami makabahagi sa kapayapaan at kaaliwan ng iyong magandang kamatayan. Amen. San Jose, aming patron, magsiupo po. Mga paalala at paanyaya, ang ating pong mga misa para sa darating na kapistahan ng Poong Nazareno sa January 9, araw ng Martes, ay sa ganap na ikapito ng umaga at ikalima ng hapon, na susundan nito ng prosesyon sa ganap na ika-6 ng hapon. Ang El Shaddai Group ng ating parokya ay malugod na nagaanyaya sa lahat ng makiisa sa ika-31 anibersaryo ng pasasalamat. Ito po ay gaganapin sa ika-19 ng Enero sa ganap na ika-3 ng hapon hanggang ika-9 ng gabi. Magkakaroon po tayo ng banal na misa sa ganap na ika-6 ng gabi. Ang ating pong parokya ay nagaanyaya sa mga nais magpabinyag. Ating pong binabalik ang lingguhang binyagang pamparokya tuwing araw ng linggo sa ganap na ika-11 ng umaga. Magtungo lamang po sa opisina ng ating parokya para sa mga detalye. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pangunahan mo kaming lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mong aming pagsaluhan ay mapakinabangan namin ng marapat at lubusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman upang kayo ay makarating sa kanyang dakilang kaliwanagan at magpatatag sa inyong pananalig, pag-asa at pag-ibig, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain at ingatan kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.